Ang napakatinding laban na hindi mo aasahan sa pinakabatang general. Dahil nalaman lang naman ng ating bida ang kahinaan ng mga alakrayan kung paano sila nakikipaglaban. At dito rin natin masasaksihan mga sa malarayga na kapangyarihan ng ating bida dahil ilang beses lang namang tumagos ang ataking ito na walang sinanto na kahit na sino sa sobrang lakas. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan binuksan ni Vanny si Glory ang kumot ni Arthur at napag-good morning general. Kung kaya't sinabi ng ating bida na bilang superior, inuutusan niya itong ibalik ang kumot niya at hayaan siyang matulog. Pangiting sinabi ni Vanity na hindi pwede at ibinalik ang kumot kasama ang mga scroll at sinabing si Arthur daw ang nag-push ng meeting kahapon kay Captain Udyr ngayong umaga. Kaya punasan na kagad ang mukha nito at basahin ang lahat ng scroll bago pumunta sa tent para sa meeting. Kaya si Arthur ay parang hindi alam kung ano ang gagawin kung paano niya babasahin ang lahat ng to sa sobrang dami. May biglang nagsalita sa gilid ng ating bida at napasabing napaka-unproductive mo kagabi. Kaya parang nakakita ng multo si Arthur sa sobrang tanta nang nakita si Selby na naka-dragon form at napahawak na lamang siya sa kanyang ulo dahil sobrang sakit daw ng ulo niya. Napatanong si Arthur kung ano nga ba talaga ang nangyari kagabi. Wala kasi siyang naalala. Nasagot ni Selby, wala ka palang naalala. Kinaladkad lang naman niya ang lasing na bangkay ni Arthur kagabi, kaya napangiti na lamang ang ating bida. At dagdag pa na katanungan ni Arthur kung kumusta naman ang naging night watch ni Selby kagabi. Natugon naman itong okay lang naman, sobrang tahimik. May mga makakapalang na hamog sa kanlurang baybayin, ngunit wala naman siyang nakikitang barko ng mga kalaban. Gusto pa sana niyang lumipad ng mas malayo kaso natatakot na siya. Baka may makakita sa kanya. Biglang nakaamoy si Selby ng masamang amoy at si Arthur pa lang umaalingasaw kaya sinabihan niya itong maligo ka nga, ang baho mo. Maya-maya, preskong lumabas si Arthur sa tent na kanyang tinutulugan at nakasalubong niya ang dalawang magkaibigan na sina Cedric at Jonah. Kaya nang napansin nila si Arthur ay bigla na lamang napasalot ang dalawa since alam na nilang isang general pala si Arthur kaya napasmile na lamang ang ating bida. Pumasok na si Arthur sa tent's captain at kaagad ipinakilala ni Vanny si Glory kay Captain Harnas O'Dear si Arthur, ang general na si Arthur Lewain. At ipinakilala din ni Glory sa ating bida si Captain O'Dear ng 2nd Division. At makikita natin dito mga lads na sa mga titig pa lang ni Captain O'Dear na sobrang itinataas niya ang kanyang sarili para sa batang general. Nakipagkamayan si Arthur at masaya daw siyang makilala ang captain ng 2nd Division. Nasagot naman itong ikinagagalak din niyang makilala ang general. At kagad na pauwi ka kay Vanny si Glory na ang kanyang division ay gumagawa ng kampo ngayon sa kagubatan sa itaas ng cliffside. At mas makabubuti daw na ang kanilang dalawang division ay magkakilala kaagad bago pagsamasamahin ng kanilang puwersa. Tugon ni Vanny si Glory na sumasang-ayon siya at mas magandang gagawin nila kaagad yon as soon as possible at napatanong kay General Lewain kung ano sa tingin nito ang pinaka the best way sa paghati ng puwersa in case na umatake ang kalaban. Biglang napasabat si Captain O'Dear na napawikang anong hahatiin. Wala nang mas pinakamainam pa na hanayin nila ang lahat ng kanilang mga sundalo para salubungin ang pag-atake mula sa baybayin. Ngunit napa-insist si Vanny si Glory na si General Lewain ang inaatasang mga siwa para sa kanilang divisyon. Napasmirk si Captain O'Dear na napasabing General Lewain, siya ang may responsable na siguraduhin handa ang kanilang dibisyon kung sakaling magkaroon ng pag-atake bilang isang lance. Ngunit dapat din nilang tandaan na sila mismo bilang captain ang may pinaka-knowledge patungkol sa kanilang dibisyon. Habang si Selby naman ay naiinis na napasabing pasampal nga ako sa isang to. Mahinahong sinabi ni Arthur na mukhang hindi na siya kailangan pa dito, kaya aalis na muna siya para kumain. Kaya napatanong si Vanny kung wala bang idadagdag ang general. Tugon ni Arthur, well, kung gusto talaga nitong may idadagdag siya, gusto niyang sabihin ang tipunin ng 100% na puwersa sa iisang posisyon ay hindi talaga magandang idea. Biglang napataas boses si Captain O'Dear at sinabing sila ang pinakahuling depensa sa kanlurang baybayin laban sa mga barko ng Alakrayan. Napasigaw pa nitong itinanong na saan naman aatake ang mga Alakrayan kung hindi sa karagatan, General.
Kalmadong sinabi ni Arthur na sinusubukan niya na maging mahinahon at gaya ng sinabi nito kanina, inatasan siya ni Commander Varian para paghandain ng lahat sa magiging worst case scenario. Kaya yan ang perspective na susundin niya. However, gusto niyang sabihin na huwag ipagkamali ang kanyang pagiging walang pakialam sa maling akala na si Captain O'Dear ang may kontrol ng lahat dito. Kaya tinanong ng ating bida si Captain O'Dear na wikang, naiintindihan mo ba? Kaya parang nanginig ang kalamnan ng kapitan na napasabing nauunawaan, General. Sagot ni Arthur na mabuti naman. Wala naman siyang balak na makialam ng direkta sa desisyon ng dalawang captain. Kaya ipapaubayan niya na yung ibang desisyon sa dalawa. Subalit habang nasa labas na si Arthur ay napatulala na lamang siya na napatingala sa itaas kasama ang iba pang mga sundalo na nagtataka rin dahil mayroong sumisigaw habang lumilipad ang isang braso na puno ng dugo at may hawak pa ng putol na espada. Bumagsak sa harap ni Arthur at sa mga sundalo ang putol na braso, kaya kagad na pasigaw ang ating bida na wikang, "Soldiers on guard, stand by for battle." Kagad nagsilabasan ng lahat sa tent at kinuha ang kanilang mga sandata at sinabi ni Arthur kay Captain O'Dear na ang armor ng putol ng braso na ito at sinabi nitong ang kanyang division ay nakastation ngayon sa itaas ng cliffside. Kaya napamura na lamang si Captain O'Dear na biglang tumakbo ngunit mabilis na hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay kaya sinabi niyang, "Bitawan mo ako." Ang mga sundalo ko ay inatake na wala ang kanilang leader. Sinabi ni Arthur na kung pupunta ito mag-isa, mapapatay lang ito. Ang mga sundalo nito ay nasa masamang posisyon, kaya galit na napatanong ang captain na ang ibig bang sabihin ng general na hayaan na lamang niyang lumaban hanggang mamatay ang mga sundalo niya. Tugon ni Arthur na instead na lumusob doon mag-isa si Captain O'Dear na hindi alam kung ano ang nagiging laban doon, inimungkahin niyang lumaban na lamang ito alongside sa mga sundalo ni Captain Glory upang maback upan ang sarili nitong sundalo. Dahil nasa organized formation ngayon ang division ni Vanity. Kaya tinapik ni Captain O'Dear ang kamay ni Arthur at inis na pumunta kasama sa hukbo ni Captain Glory. Habang si Arthur ay napasabi na lamang hindi ito ang oras para umastang bayani. Habang naglalakad ang lahat patungo sa pangpang sa kampo ni Captain O'Dear, ipinaliwanag ni Arthur na instead na tipunin sa iisang grupo, hinati ni Vanny si Glory ang kanyang pangkat sa magkahiwalay na unit. Bawat unit ay binubuo ng sariling rank ng mga foot soldier, mga augmenter, archer at conjurer. Ang mga augmenter ay nasa magkabilang gilid binabantayan ng mga archer at conjurer. Ang mga foot soldier naman ay nasa harap. Sila ang inaasahan upang saluin ang mga mabibigat na atake ng kalaban. Ang leader naman ng unit ay nakaposisyon sa likod ng foot soldier. Sila ang nagbibigay utos upang protektahan ang mga conjurer. Napaisip rin si Arthur na kahit nasa malapit sila sa border ng Darv, ay parang pakiramdam niya isa itong mana beast attack o mga nomadic bandit na tutol sa digmaan against Alakrayan. Ngunit pakiramdam niya may iba pa talagang nangyayari. Napatanong si Arthur kay Madam Astera na kung okay lang ba siya dito. Natugon naman itong wala nang iba pang mahihiling si Captain Glory sa isang magaling na augmenter para magbantay sa kampo. Kaya sinabi ni Arthur na kung ganun mas mabuti pang mauna na muna siya. Kaya biglang nag-alala si Astera dahil parang hindi daw nag-iingat itong si Arthur. Kaya sagot ng ating bida na sana ginagawa din ni Astera ang mga ipinapayo nito sa kanya. Wika ni Arthur kay Selby na ihanda nito ang sarili. Kaya napatanong si Selby kung okay lang ba talaga sa kanya na mag-transform kagad sa open zone. Ngunit sinabi ni Arthur na gusto niyang malaman kagad kung ano ang nangyayari doon at inumungkahi niyang itaas lang ni Selby ang kanyang paglipad upang mablend lang nito ang sarili kasama mga ibon. Kaya nang lumipad si Selby kasama si Arthur ay napatingala na lamang ang lahat sa sobrang amaze na may lumipad na isang dragon sa itaas at makakasama nila itong lumaban habang si Madam Astera naman ay amaze na amaze kay Arthur. Lumipad ang ating bida at sinabi ni Selby na bago daw sila mag-engage sa laban, kailangan malaman ni Arthur na limited lang ang magagawa niya upang makagawa ng tulong. Natugon ni Arthur na ang ibig bang sabihin ni Selby ay patungkol sa kasunduan ng mga Ashura. Paliwanag ni Selby na binalaan din siya ni Aldir patungkol dyan, ngunit may isa pang mas malala dahil ang kanyang awakening process na ginawa sa kanya ng kanyang grandpa na si Lord Indrat ay nililimitahan lang ang magagawa ng kanyang kapangyarihan kung hindi pa naging fully awakening ang kanyang ether power. Kaya humihingi siya ng patawad kay Arthur dahil hindi niya ito sinabi kaagad.
Tugon ni Arthur na hindi naman kailangan pang humingi pa ng sorry si Selvi. Hindi rin niya kasi na-realize na ganun pala ka-crucial ang naging training ni Selvi sa EP Utos. Maya-maya, dumating na ang dalawa sa cliffside at gulat na gulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil hindi lang naging one-sided ang laban kundi massacre ang inabot ng division ni Captain Udyr na walang awang pinuguto ng ulo, pinagtutulungan ng isang soldier plus tumutulong pa sa kalaban ng mga mutant magic beast. Kaya napawi ka na lamang ang ating bida na ang tanging masasabi niya sa pangyayaring ito na dulot ng digmaan ay isang napakalaking miskalkulasyon sa halip na isang malaking pagkakamali. Habang lumilipad sa itaas, napatanong si Selvi kung paano kaya nakapunta ang mga kalaban dito na hindi nila nalalaman ni wala ang barko sa baybayin. Biglang sinabi ni Arthur na magpaitaas pa si Selvi dahil may change plan silang gagawin at inumungkahi ng ating bida kung maaari bang sundan ni Selvi ang dinadaanan ng mga kalaban habang pinapanatiling nakatago ang sarili. Tingnan kung saan ang mga ito nanggagaling habang siya naman ay sasali muna sa laban. Napawat si Selvi dahil what if daw matrap si Arthur at sobrang layo niya para makatulong. Paliwanag ng ating bida na mayroon siyang masamang nararamdaman sa mga sundalo ni Vanity. Posibleng matatalo sila sa labang ito unless kung sasali muna siya sa laban. At kapag tama ang hinala niya, sigurado siyang ang digmaang ito ay hindi magiging madali. At si Selvi lang ang may kakayahang pumunta doon at ligtas na makakabalik. Pumayag si Selvi ngunit binalaan niya si Arthur na kapag nakaramdam siya na nasa panganib si Arthur ay babalik siya kaagad upang ilayo si Arthur. May malay man ito wala. Kaya napathank you ang ating bida at tumalon lang naman sa napakataas na altitude mula sa himpapawid at napathanks back rin si Selvi. Samantalang umugong napakalakas na boses ni Captain Glory na palibutan sa kaliwa ang border at inutusan si Dirt at Sasha na gawin din ito sa kanan at inutos rin niyang sumali sa puwersa ni Captain Udyr upang basagin ang frontline ng mga bastardong Alakrayan. Biglang may bumagsak sa likod ni Captain Glory kaya kaagad siyang umarangkada at seryosong iniwas-iwas ang kanyang dalawang espada na coated lang naman ng dalawang elemental power. Kaya parang statua lang namang nakatayo si Arthur habang nakaipit sa leeg ang malagunting na dalawang espada ni Captain Glory. Napamura na lamang si Vanity dahil tinakot daw siya bigla ni Arthur at napatanong kung ano ang ginagawa ni Arthur dito. Nakita daw niya ito kanina na lumipad papalayo kasama ang band. Nasagot naman itong pagkatapos iiwan lang ang kanyang mga nasasakupan na parang wala lang. Sinabi ni Arthur na binigyan niya ng mahalagang side mission si Selvi. Kaya murang sinabi ni Vanity Glory na mabuti naman dahil kailangan talaga nila si Arthur dito. Habang nagaganap ang napakatinding bakbakan sa pagitan ng Alakrayan at Dikatinian, napaisip si Arthur na ang kanyang hindi mapakaling pakiramdam ay mas lalo pang lumalala. Ngunit sa isang nakakatawang dahilan, akala niya talaga na ang magiging kalaban nila ay mga Vretra na malademonyo sa kasamaan. However, ang mga kalabang ito ay walang pinagkaiba sa mga sundalo nila, maliban na lang sa mga suot nito na kulay gray at pula. Mabilis na umatake kay Arthur ang isa sa mga elite mages ng Alakrayan na kanina pa dumudurog sa mga sundalo ng Dikatin. Ngunit mabilis na sinipa ng ating bida ang nasa gilid na espadang nakabaon lang sa bangkay, kaya nang ito ay lumipad sa ere ay kaagad niya itong kinuha sabay atake sa kalaban upang tapatan ang kapangyarihan ng Alakrayan. Nagawang maitaboy ni Arthur ang Alakrayan sa lakas ng kanyang atake at napaisip na ang augmenter na ito ay mabilis gumalaw at malakas rin sa spellcasting at sa tingin niya parang nasa yellow stage o di kaya silver ang Alakrayan na to. Kaya binalutan ni Arthur ng apoy ang kanyang espada at malablink dagger na nagdash towards sa kalaban na rektang tinamaan lang naman ang bodega nito gamit ang espada. Subalit napawat dahil lang ating bida dahil nakita niyang magic spell defense lang ang tinamaan niya at hindi pa ito sariling spell ng kalaban. At dito'y nakita niya ang isang conjure na siyang gumagawa ng spell defense mula sa malayo kung saan biglang binagsakan si Arthur ng atake kaya napaatras muna ang ating bida. Naisip ni Arthur na hindi pa siya nakakita ng isang mage na ganun kahusay sa pagmanipulate ng barrier magic at mukhang magkakaroon siya ng problema sa isang to. Kaya kaagad nagdash ang ating bida at nilagbasan ng augmenter na nasa harapan na makikitang sumiklab na ngayon ang espada ni Arthur gamit ang lightning attribute. Subalit, mabilis na kagawa ng ilang layer ng barrier ang Alakrayan Conjurer kaya napatigil ang ating bida habang ang isang conjurer naman ay kaagad sumunod kay Arthur upang magsagawa ng pag-atake na manggagaling sa
likod. Ngunit biglang kinounteran ni Arthur ng Earth Magic. Kaya nasikmura tuloy siya at tumalsik matapos tumama ang batong kinunjure ni Arthur since hindi na siya nagawang madepensahan ng kakampi niya sa bilis ng pangyayari habang dinedepensahan din ang sarili. Napaisip ang ating bida na ang tanga naman ng augmenter na to. Hindi man lang nag-augment ng mana sa katawan pang depensa. Bakit kaya kung lumaban ng tangang to parang isang napakahusay na augmenter ngunit hindi man lang naglalagay ng mana sa katawan? Sobrang dali lang tapusin ng Alacraya na to. Subalit may napansin si Arthur na isang bagay patungkol sa pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga Alacrayan. Isang bagay na parang hindi nagme-make sense para sa kanya. Bakit nararamdaman niyang napaka-isolated ng mga Alacrayan? Hindi man lang sila nakikita ng iba, na parang ilusyon lang ang lugar na to. Biglang napasigaw ang augmenter sa kanyang kasamahan na wikang, "Oy, shield, at saka total body enhancement ngayon na." Kaagad nagsagawa ng enhancement spell ang Alacrayan Conjurer kaya napaisip si Arthur na sobrang linaw para sa kanya na naiiba talaga ang battle tactics ng mga Alacrayan kumpara sa kanila. Ngunit bakit ang mga soldier na ito ay nagmamanifest lang sa kanilang mana sa iisang paraan? Gusto niyang diskubrehin ang puwersa ng mga Alacrayan kung gusto talaga nilang manalo sa digmaang to. Naisip ni Arthur na ang augmenter na kaharap niya ngayon ay napakahusay sa pakikipaglaban, subalit hindi ito maikukumpara kay Cordray na makikitang parang naging training session lang ni Arthur sa mga Pantheon Race Ashura ang mga atake ng augmenter Alacrayan. Sinabi ni Arthur sa sarili na sobrang coordinate ng augmenter na to na parang ang taas ng experience bilang attacker. Ngunit ang pinagtataka niya bakit gumagamit lang ito ng mana close sa pakikipaglaban. Biglang sinabi ng Alacrayan augmenter na tama nga siya, hindi ka nga isang simpleng foot soldier. Kaya kagad umatake si Arthur sa harap ngunit nang nakita ng ating bida ang barrier na lumitaw sa harapan kaagad ginamit ni Arthur ang kanyang bilis upang lumipat sa likod para magpakawala ng isang matinding siko at makikitang napakaliit na lamang ng barrier ang nalikha ng Conjurer. Kaya naging easy basag tuloy ni Arthur ang depensa. Sinabi ni Arthur sa sarili na ang unang atake niya ay isa lamang panlinlang, anyat nagawa pa rin ng Conjurer na makalikha ng kaunting barrier sa atake niya. Pero sa nakikita niya ngayon, parang kinapos ng paghinga ang Conjurer dahil sa strain sa bilis ng kanyang reaksyon. At kung ako ang tatanungin mga lods, parang umaasa lang sa mana weapon ng mga Alacrayan na nasa kanilang kamay base sa panel na ito. At iisa lang talaga ang kapangyarihan nila na nakabase rin kung saan sila magaling at well-experienced. Ang hirap lang talaga nila talunin dahil sobrang well-coordinated ng mga galaw nila, bawat isa. Isang taga-depensa, isang taga-atake, parang ganun lang kasimple. Di tulad ng mage ng Dikatin na kaya nilang umatake at may kakayahan rin silang mag-augment ng mana sa katawan pang depensa. Kung kahit inuno nang ang atakihin ni Arthur ang Conjurer, subalit may atake biglang sumulpot sa gilid, isang flame attack na lumitaw out of nowhere kaya napatanong ang ating bida kung saan kaya galing ang mga to. Inunang sinalag ni Arthur mga ataking apoy sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang espada at tinutukan kagad ng ating bida ang isang bagong kalaban at napasabing, "Andyan ka lang pala." Binalutan ni Arthur ang kanyang espada ng mana at mabilis niya itong pinalipad papunta sa kalaban kaya kaagad nagsagawa ng barrier ang Conjurer na makikitang tumalbog lang ang espada ni Arthur. Biglang ibinangga sa isa't isang dalawang kamao ng augmenter at lumikha lang naman ito ng napakaraming kapi sa sarili kaya napangiti ang ating bida dahil wala daw nakapansin na kanina pa involved ang deceptive magic at ngayon lang rin niya nalaman. Napalibutan si Arthur ng napakaraming illusion copies kaya humingi ng sorry ang ating bida at nagpasalamat kasi dahil sa mga copies na to, luluwagan niya ng kaunti ang kapangyarihan niya. At heto na nga mga lods, ginamit na ng ating bida ang kapangyarihan ng dragon which is ang Realm Heart na makikitang umapaw lang naman sa katawan ni Arthur ang napakatinding pitch dark purple lightning na kapangyarihan. Nakita ni Arthur ng sobrang linaw ang mana signature ng mga copies at sa augmenter na hindi nagmamatch dahil ang illusion pala ay kagagawa ng Conjurer at hindi galing sa spell ng augmenter. Kaya nang sabay umatake ang mga illusion ay dito na-realize ni Arthur na ang augmenter ang siyang direct attacker at ang Conjurer barrier naman ang taga-setup at ang long range Conjurer na flame user ang siyang sumusuporta mula sa malayo at ganito nag-ooperate ang mga Alacrayan soldier. Kaya parang in-all out nga ng tatlo ang kanilang atake dahil sabay lang naman itong pinakawala ng mga high tier magic spell towards Arthur. Ngunit sumiklab lang naman ang ating bida at kaagad na hawakan sa leeg ang augmenter habang inubos ng isa niyang kamay ang mga illusion gamit ang sumisiklab na lightning.
Hinagis ni Arthur ang augmenter sa malaking apoy na pabagsak sa kanya, kaya parang bomba nga itong sumabog nang tumama sa atake sa mismo nitong kasamahan. At napasabing, ngayon, kayang pa kayang lagyan ng shield kung sabay niyang patamaan ng dalawang to, o isa lang talaga ang kaya mo. Biglang itinuon ni Arthur ang kanyang malaraygan na atake towards long-range flame conjurer at sinabi na nagpapasalamat talaga siya kasi dahil sa Realm Heart lahat ay sobrang linaw para sa kanya. Kaya habang nagcha-charge up ang sumisiklab na lightning sa dulo ng daliri ni Arthur ay kaagad na pasigaw ang augmenter na gumawa kaagad ng barrier shield si Kiefer upang maprotektahan si Maylin. Ginamit ng Conjurer ang kanyang sariling katawan para harangan ang atake ni Arthur, ngunit tumagos lang naman ito sa kanyang katawan at tumagos rin sa 3 layer na barrier na nilikha ng Conjurer upang maprotektahan lang si Maylin. Subalit parang simpleng salamin lang na nabasag ang shield na tumagos rekta sa dibdib ni Maylin. Habang minamasdan ni Arthur ang labang nagaganap sa paligid, sinabi ng ating bida na wala pa ni isang oras ang lumipas, hindi na kayang takpan ng amoy ng usok ang umaalingasaw na amoy ng dugo sa paligid. Pinalibutan si Arthur ng mga Alacrian soldier, kaya kinuha na nga ng ating bida ang kanyang Dawn's Ballad at isa-isang pinatikim ng slashes na kahit ginamitan pa ito ng magic barrier, hindi na tumatalabang spell sa Dawn's Ballad ng ating bida at naging epic pa ang finishing ni Arthur nang tumagos sa katawan ng Alacrian ang napakatalas na malaspadang ice magic. Sinabi ni Arthur na konti lang naman ang bilang ng kalaban, subalit mas maraming mage ang kalaban kaysa sa mga sundalo nila. Dagdag pa niya na hindi nila kayang mabunyagan lahat ng teknik ng mga Alacrian sa isang laban lang. Ngunit dahil sa mga kaalamang natututunan niya ngayon, mas madali niyang napapatay mga kalaban na para bang pusa na lamang gumagalaw ang kanyang katawan at pinapatay ang sinumang haharang sa kanyang dinadaanan. Na makikitang isang hampas lang ni Arthur sa kanyang espada doon sa Conjurer na gumagamit ng flame, parang binalian na rin niya ng binti ang puwersa ng kalaban, since ang mga ito ang taga-suporta ng mga augmenter na nasa frontline ng mga Alacrian. Bumahang napakaraming dugo sa paligid ni Arthur at nakita niyang sumapulang uppercut ni Cedric sa isa sa mga Alacrian soldier. Ngunit nandilat ang mga mata ni Arthur dahil may isang Alacrian na biglang sumulpot sa likod ni Cedric at plano siya nitong pugutan ng ulo. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!